Gumawa kami ng pagpapanayam tungkol sa kung ano ba talaga ang sexual harassment at kung ano ang mga dapat nating gawin upang maiwasan ang ganitong pangyayari. Our first question is, unsaon nimo pagkahibaw kung ang usa ka tawo na ay sexual interest nimo? So, based sa akong experience, if makabaw ka ang isa ka tao is na ay kaning interest na mo when it comes to sexuals is that sige sila og kaning dikit, sige sila paduol sa imuha, and then based sa ako ang nakuan ng gyud nahitabo sa ako is sige siya dikit sa kuha, and then ni try siya og kiss. But ako kay nilayo ko kay wala ko interest sa iya ha, siya kay naman siya feelings para sa kuha, but dili na siya ang proper way nga iyang gibuhat sa kuha kay mura man siya nang harassment gid siya, and then maghatag mo siya trauma. Ikaw te? So based on my experience no, kay mostly sa to kay maka-experience jud kay into public ba jud no. But ang akong based on my experience jud kay makahibaw ta if once gani ang tao na ay kanang sexual interest nimo, kana bitang the way siya magpatagad, which is uncomfortable sa imuha, like sige siya tutok nimo nga ikaw kay mahadlok na lang ka, di ba? Kay naay uban jud ana nga mututok jud, tutukan jud ka, like ang tutok bitaw kay murag na ay something lahi jud siya, murag na interested jud siya nimo nga kanang uncomfortable jud ka. So Okay, so our second question is, unsay dapat buhaton or unsay dapat solusyon para malikayan na ang sexual harassment? First of all is ikaw jud mismo ang mulikay sa mga nga klase sa tao, and then second is dili jud ka magpakita og interest pud sa ilaha kay basin ma-feel pud nila nga interesado siya sa kuha, so na ako chance nga mubuhat ani sa iyaha. So never jud ka magpakita og interest sa isa ka person if you are not really interested sa iyaha. Mulikay ka, magpalayo jud ka niya. Mao na siya. okay, so same sa ihang kanang giingon, so magpalayo jud ta, so but naay may uban yun nga kanang if magpalayo ta mao Japon di ba? So naay ang imuhang best way na lang jud kay if magpalayo gani ka, dili na jud ka magpakita jud og interest niya jud bitaw, like if kanang makahibaw ka nga kanang naa siya interest Pero mo, if that person ganang bitaw is, if that person is mamugos gid sa imuha nga kanimong paduol, imong buhaton is imo gin siyang prangkahan, pasakitan gid mo siya istorya, mo gid siya best way nga di na siya makaduol nimo, and then imo siyang ingnon nga if once modol baka balik sa ako ipatawag ti ka ana Ayan. ano siya. yes. So our third question is, sakto ba nga magpakamatay or mupatay og tao kung nahitabo na nimo nga situation? Well, dili gid sakto nga mo kuanta magpakamatay ta just because anak kay dili man dira mo stop atong life, pwede man ta mo move on, and then the best way is mo palayo na lang jud ta, and then ato na siyang himuon nga kana siyang experience as a lesson para kita makat-on good nga mo palayo ta sa mga klase sa mga tawo nga ingon ana, and then be careful na lang gyud sa ato ang self. So dili kanang dili jud siya appropriate bitaw, like dili jud ka pwede magbutang og harm bitaw sa imong self, and then also kanang if ever gani mahitabo na, make sure lang pud nga naa kay masultian, like matrusted jud ninyo kay para kana bitong ang huot bitaw sa dughan ninyo kay magpagawas di bitaw, then also pud kay para bitaw maka-feel kag safe kanang naa kay nasultian or naay na-inform daan bitaw na sa nahitabo nimo. So instead nga like pasakitan bitaw imong kagalingon, just talk to professionals na lang jud. Inyong natunghayan at narinig ang kanilang kasagutan tungkol sa sexual na panliligalig. Ayon sa kanila, malalaman mo kung ang isang tao ay may sexual na interes sa'yo kapag iba na ang kanilang kinikilos at palagi kanilang pinagmamasdan. At para sa kanila, ang pinakamainam na gawin ay umiwas at lumayo sa mga taong sa tingin mo'y may pagnanasa sa'yo. Dagdag pa nila ay hindi solusyon kailanman ang magpapakamatay dahil hindi pa doon natatapos ang iyong buhay.